Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay nanonood sa Banatero sa SMNI. Ako po si Boss Dada. Ako po si Coach Oli. At ako naman, si Master Judea. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta? Kamusta naman kayo dyan, mga kababayan natin sa Pilipinas? Kayo dyan, mga partners, kamusta ba mga kapatid ko sa Banateros? Well, eto na nga ang problema. Yung Mac pala namin, walang Zoom. Kasi at nakalimutan ko yung password ko, yung cloud password ko. Kaya makapag-download. Kaya ito, buti na lang meron tayong Android. Kaya kahit pa paano, makapag-live pa rin tayo. Tuloy ang SMNI. Tuloy ang SMNI. And bukas, mag-download na tayo para hindi kasi para sa kaalaman lang ng ating mga tagapanood, tayo po ay kakagaling na namin sa isang napakalupit na event ng KLC Hong Kong at halos kakarating lang namin sa hotel para dito sa Banateros sa SMNI. Alam naman natin, hindi kompleto ang ating mga gabi kung hindi nyo makikita ang mga pagmumukhang ito. Hindi ba? Ayan. So, mga bossing, pag-usapan natin yung simultaneous na rally na naganap kahapon. Buong Luzon, Visayas, Mindanao, nagkaroon ng sabay-sabay na gathering, and then yung mga kababayan din natin sa abroad, nagkanya-kanya din sila. Meron nga, ang pinakamalaki is yung maisog na ginanap dito sa Hong Kong. Kasama natin ang KLC at syempre yung mga OFW dito sa Hong Kong. Dito sa South Horn Stadium, halos napuno yung stadium na yan. Kagabi, sa live naman ni Ann Harot, ipinakita naman niya yung maisog rally sa Paris. Siya naman yung Banateros ating Banateros vlogger dyan sa Paris. At sa iba't iba pang lugar sa buong mundo. Ngayon, ang tanong, sa tingin ba ninyo mga Banateros, ano ang epekto nito? At kung kayo ang nasa poder, ano kaya ang nararamdaman nyo ngayon? Ikaw muna. Ako muna? Mauna ka na. Alright. So para sa akin, ito talagang ang mga Pilipino hindi talaga nagbibiro, no? So ibig sabihin, pagka may nireklamo ang mga Pilipino, so ibig sabihin totoo. At ito po ay patunay dahil sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay nagkaroon po ng paggalaw, nagkaroon po ng sinasabi nating maisog o itong rally kung saan ipinananawagan natin yung ating hinaing sa gobyerno. So pero ito maliban doon sa seryoso, ito ay napakagandang bagay dahil ang sabi nga nila, 'di ba, kapag sabay-sabay tayong sumigaw, mas malakas at siguradong mas lalo tayong maririnig. Lalo na itong mga nagbibingi-bingihang mga politiko, 'di ba? So maganda po ito. Sabay-sabay na sumigaw, sigurado naman maririnig na tayo ng mga yan. Coach Oli, kung ikaw ang... Ako naman bago ako magsalita, i-check ko muna yung calendar ko. Paki-check yung calendar nyo. Bakit? July na. Oy! July na. July 1. July 1. Anong kasunod ng July? August. Alam nyo na ibig sabihin yan. Basta nagkakaintindihan na lang tayo, July na. Sabi nila. Tandaan nyo, July. Tapos, ang Banateros, together with Laban Kasama ang Bayan, nagsalita kahapon sa stage. Tapos, nagpunta ng Tacloban, si PRRD. Naku, makabuluhan. Anong meron? Anong meron na alam natin na hindi alam ng marami? July na. Ayan. At ako'y tuwan-tuwa dahil kitang-kita natin ang talagang hinaing ng mga OFW. At talaga namang hindi na sila makatiis sa nangyayari sa gobyernong ito. Dahil sa kanilang pananaw, napakadaming bangag na magnanakaw, etc., etc. So antay-antay na lang po tayo. Sabi nga nila, ang susunod sa July, August. Ang root word, ghost. Di ba nagkakamulto pagka bakante.
yung isang lugar. Nako, mukhang mababakante kaya. Yung isang lugar dyan sa Moraita. Sa Mendiola, hindi ba? Oo. So eto na nga, nako, hindi kasi no pun intended, malupit itong mga naganap ng nakaraan. Nagsalita si Inday Sara, tapos pagkatapos ng kanyang initial na statement, biglang nagsabi siya na yung pagre-resign niya, biglang nagsalita siya na tatlo sa mga lalaki sa buhay niya ay tatakbo bilang senador. Tapos kinonfirm niya ulit yun the next day. Tapos biglang National Day of Protest, nawindang, nagulat yung sambayanan dahil biglang may mga kaliwat kanang naganap na pagkilos at pagpapahayag ng hindi na masaya sa mga nangyayari sa Pilipinas. So, nagsalita din dito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at sinabi niya na huwag kayong maniwala dyan kay Inday. Matanda na ako. Oo, at nawindang din ang mga Pilipino tungkol doon sa sinabi ni PRD. Ano sa tingin nyo itong statement na to ni PRD? Kasi sabi niya, pabayaan si Inday, nagbibiro lang yan. Ano sa tingin nyo? Ako naman, mauna. Sige. Okay, ako naman mauna. Ito sa tingin ko dito, marami na naman mga bangag vloggers maasar kay PRRD kasi, di ba? Sabi, nako, naglalaro na naman si PRRD nito. Kayo, bahala kayo kung anong ibig nyong anong unawa nyo sa sinabi ni PRRD na yon, di ba? Pero kung ikaw ay nag-iisip, nakakatuwa yung sinabi ni PRRD na yon. Para silang ginagawang tanga, no? Anyway. Tsaka Coach Oli, pupunta ka pa sa Tacloban para lang sabihin mo na nagbibiro yung anak mo? Di ba? Pero kasi hindi, alam mo naman kasi yung mga yan, yung iba dyan, talaga mahihina ang utak. Karamihan ng bangag vloggers, hindi ito mahina eh. Kaya talagang, anyway, kung ano man ang basa nila dyan, bahala sila. Di ba? Basta, kitang-kita naman kung bagat may sinasabi kung dun sa Bible merong signs of time na nakikita natin Andyan na yung hakbang ni Sara, andyan na yung hakbang ni Baste, andyan na yung hakbang ni PRRD, andyan na yung hakbang ng Maisog. Andi dito pa ang Banateros at kasama ang Laban Bayan. Kasama ang bayan, Pilipinas sa mahal. Nagmaisog sa Hong Kong din. Ano pa? Kayo nang bumasa kung ano. Okay. Well, para sa akin naman, ito ay patunay na talagang hindi pa ulyanin si PRRD. Okay? Kasi lagi na lang sinasabi, si PRRD huwag paniwalaan kasi ulyanin. Ulyanin na raw, sabi ng mga kalaban, di ba? Sabi ng mga vloggers, sabi rin ng mga ibang politiko, medyo tumatanda na raw si PRRD. So ito ay nangangahulugan lang na talagang hindi sila totoo sa sinasabi nila. Kasi kinakagat nila yung mga sinasabi ni PRRD, sinasabi ni BP Inday Sara. So, tayo, katulad ng sinabi mo, let's go with the flow. Kung ano sasabihin nila, di sayaw-sayaw lang tayo. Kasi mahirap naman sumayaw ng cha-cha kung yung tugtog mo ay disco. Di ba? Kung ano yung pinatutugtog ng mga Duterte, syempre, di sasayawan natin yan. Ganun lang naman sa akin. Napakarami natin nakausap ng mga OFW kahapon. Sinasabi nila na kanilang OFW. Sa tingin nyo, may katotohanan ba yan? Alin doon? Sa kanila daw ang mga OFW. Dahil pag nagpupunta daw sila sa iba't ibang mga bansa, sila daw ay rockstar. Sa inyong natunghayan kahapon, ilang libo yung nagpunta rito sa sa Maisog, Hong Kong. Sa tingin ba ninyo, kanila ang mga OFW sa Hong Kong? Okay. So ang tanong dito, Boss Dada, ang tanong dito, ilan ba yung OFW dito sa Hong Kong? Siguro mga sabihin na natin, abot kaya ng 10,000, mga ganon. Hindi tayo sure sa numbers, pero alam natin na marami. Hindi tayo sure, pero sa
sa numbers ng umattend kahapon dito sa Maisog, Hong Kong, masasabi natin na hindi sa kanila ang OFW. Sa unang-una, paano magiging sa kanila ang OFW kung wala naman silang ginagawang programa para sa mga OFW, 'di ba? Sa tingin mo ba, kung yung OFW hindi naman nila nararamdaman ng gobyerno, kaya nilang angkinin 'yon? Masasabi ba nilang kanila 'yon? 'Di ba? Imposible 'yun para sa akin. Kasi wala pa tayong nakikitang programa para sa mga OFW. So, that's impossible. Ayan, makikita nyo dyan sa screen ngayon, yung mga umatin dyan sa rally na yan. Ako, talaga nakakakilabot. Alam mo yung sinasabi nila na malakas sila sa OFW? Yung ba ibig mo sabihin? Malakas sila sa OFW? Oo. Ganyan din yung sinabi nila na marami raw nag-attend nung BP Sara resign. Sinabi nila madami. Madami ba? Nung sinabi nila, kaunti lang daw yung nag-attend sa Davao, Maisog Davao. Sabi nila, kaunti. Kaunti nga ba? Sabi nila, malakas si Marcos, malakas si Tambaluslos sa ratings. Malakas nga ba? Marami silang sinasabi na parang salita ng mga praning. So, hindi mo alam kung saan nila sa madaling salita, iba yung sinasabi. Iba yung sa nangyayari. Sa realidad, parang gano'n. Eto, tingnan mo, nakikita, ang dami nag-attend. Diba? Ito mga nasa gitna na nakikita nyo, yan mga taga KOJC. Pero ito nasa gilid, yan po ay mga OFW na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. And para lang sa kaalaman ng nakakarami at ng mga nanonood, hindi po ito inorganized na in-announce. Hindi po ito gano'n. Biglaan lang din po ito. Biglaang inopen ito sa public, kaya nakarating yung mga kababayan natin na talagang galit na galit na. Kahapon, lintek ang sigaw ng mga tao. Ang reklamo nila talagang lintek. Yung mga OFW natin na sabi nga nila, nagpapakahirap sila para makapagpadala sa mga pamilya nila, ngayon daw, takot na sila. Stress na nga daw sila dito sa trabaho dahil ibang lahi yung amo nila, iba kultura nun. Stress na sila dito sa trabaho, stress pa sila, lalo na pag nalalaman nilang yung mga anak nila hindi pa umuwi. Samantalang nung panahon daw ni PRRD, safe na safe daw yung mga lansangan. Di ba? Kaya ayan. Dagdagan ko lang din. Sige lang po. Go. No. Baka may gusto kong sabihin tungkol doon. Kasi marami kayong nakausap Dagdagan ko na lang din yung sinabi mo regarding dito sa mga panawagan ng OFW na actually dito sa mga nandito, sa mga na-interview kahapon na nakausap, naabutan ng mic, no? Wala silang positibo na sinabi patungkol sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila ay galit na galit dahil nga sabi nila ay naloko daw sila. Katulad na lang, halimbawa, yung campaign period na ginamit nilang pangangampanya ay yung ipagpapatuloy yung mga nagawa or nasimulan ni Pangulong Duterte. Kaya ngayon, na hindi naman nangyari, ito ang pinagmumulan, isa sa mga dahilan kung bakit galit na galit itong mga OFW dahil kumbaga sinakyan nila yung pangalang Duterte pero nung nanalo na, parang etsapuera na. So, ganun ang tingin ko dito. Hindi sa kanila ang OFW. Yun lang ang masasabi ko. Saka doon sa mga kababayan natin hindi pa napanood to, yung nangyari kahapon dyan sa Hong Kong. Panuorin nyo, nasa SMNI naman yan. Dyan sa kapartner mo sa balita at serbisyo, dyan sa YouTube. So, panuorin nyo. Ang ganda ng mga sinabi ng mga kasamahan natin dyan. Mga Banateros, sila Ka Eric, Dr. Abadoy. At yung mga kasama pa natin, mga DDS vloggers, nagsalita rin sila. Mapapanood nyo po lahat yun. At saka, kaya po, wala si Banat Bay ngayon dahil lahat ng kanyang lakas, energy at boses, inubos niya na dyan kahapon. Kaya ngayon, walang boses yung mama, ayan, may sakit na naman yata. Dapat kasama natin siya ngayon ayan, grabe yung energy na binuhos ni Banat Bay dyan. Talagang nag-uumapaw na emosyon kasi hindi din namin in-expect na ganun karami yung tao
Tapos alam nyo naman na si Banat Bay at saka si Mocha Uson, lintik ang pagmamahal ng mga yan sa OFW. Kung maalala ninyo, si Ma'am Mocha Uson pa mismo noong panahon ng pandemic ang sumusundo sa mga OFW, personal at naghahatid sa mga quarantine facilities. Oo, kahit na may banta ng COVID, di alintana yan ni Ma'am Mocha Uson. Ganyan kamahal ni Banat Bay at Mocha Uson ng mga OFW dahil dati ring mga OFW mga yan. Ikaw, Coach Oli, nag-OFW ka din dati. Oo. Ano ba sabi niya? Hindi ko narinig. OFW din ako. Si Banat Bay, mahal na mahal ang OFW kasi kasama niya si Mocha dati nung nagsusundo sa OFW. Tapos ikaw, naging OFW ka rin naman. So, ano ang masasabi mo regarding sa mga OFW, feelings ng OFW? Nasubukan ko yung hirap kasi ako iba't ibang bansa ang napuntahan ko na naging OFW ako. So, alam ko yung mga pinagdadaanan nila. Kasi minsan or kadalasan, nagtatrabaho ka ng todo tapos ang tingin sa'yo second class citizen. Diba? May discrimination, aminin man natin. Diba? Pero alam mo, matatapos din naman ang importante kasi sa mga nagtatrabaho, sa mga OFW, yung meron silang mauuwi sa pamilya at maayos naman yung nandiyan sa Pilipinas. Kasi kung nagkapakahirap ka tapos ninanakaw naman sa bansa natin, medyo masakit talaga yun sa kanila. Kaya nga kahapon, kaya nga sabi natin, napakus ang boses ni Banat Bay dahil nakipagsigawan ng Duterte. Grabe! Kung ando doon yung mga bangag, may insecure talaga sila. Grabe ang sigaw ng taong bayan sa mga Duterte. Talagang napasigaw ni Banat Bay ng lahat yan. Puro Duterte. At tugtungan ko na rin sinasabi ni Coach Oli, no? Ito kasi mga OFW natin, medyo, ito, ang kalaban nito, homesick, no? Homesick, malayo sa kanilang pamilya. At itong mga magagandang nangyayari sa ating bansa ay isa yan sa mga pumapawi. Maliban sa kanilang pamilya, nakakausap nila yung kanilang pamilya. Itong mga magaganda, kung mayroon man kung mayroon mga magagandang bagay na nangyayari sa ating bansa or positibong bagay na nangyayari sa ating bansa, isa yan sa mga pumapawi ng kanilang pagod. Kasi nagiging proud sila bilang isang Pilipino dahil yung bansa nila ay maganda ang palakad, maganda ang takbo. Pero sa nangyayari ngayon, personal natin na narinig sa mga OFW na imbis na hindi sila may stress, imbis na sila ay uuwi ng Pilipinas, nag-i-extend po sila, no? Nag-i-extend po sila ng kanilang kontrata dahil para sila ay makaipon sa sobrang kaunting pandagdag para sa kanilang pang-uwi dahil alam nila na talagang napakataas ng bilihin sa atin dyan sa Pilipinas. Katulad ng sinabi ko na sana, no, kasi yung pakiramdam natin na bumalik tayo sa pagkabata, nalungkot ako bigla Nalungkot ako bigla kasi sabi ko, sana maranasan din ito ng lahat ng mga batang Pilipino, di ba? Kung maayos lang sana pamamalakad ng ating mga pinuno, ng ating mga leader, pwede naman tayong gumawa ng ganyan, na ganito kaganda na leisure park diyan sa ating bansa. Kaso nga, ang problema natin, maraming magnanakaw na politiko, di ko naman sinasabing lahat, pero diyan napupunta yung ating pondo, na imbis na sana ay makakagawa tayo ng mga ganitong bagay katulad ng nangyayari dito sa Hong Kong na talaga namang napaka-progresibong lugar. Maganda na nga ang Hong Kong, lalo pa nilang pinapaganda. Kaya nalungkot ako para sa ating bansang Pilipinas. Muli na namang pinatunayan ng mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ, hindi lang dito sa KLC ng Hong Kong, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isabuhay, ang mga katuruan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, pagiging mapagpakumbaba, mapagpasalamat at ang pagtataguyod ng kapayapaan at pag-ibig sa sangkatauhan. Mula dito sa KLC ng Hong Kong, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News. Nako, kakagaling lang natin dyan actually. Ang galing, ano? Mas nauna pang ma-edit yan kaysa makauwi tayo. No? Hindi ba? Parang nangyari lang ngayon yan Mas nauna pa sila maka-edit kaysa mag-prepare tayo ng Zoom. Nakakahiya, kaya kayong dalawa bukas kailangan ayusin nyo
Hindi Ayusin pwedeng namin ito, boss. Sorry. Oo, Pasensya na. anyways, hindi, maikwento ko lang itong simulan ko lang yung istorya tungkol dito. Dumating tayo rito, akala ko yun pa lang yung simula. Mantakin mo, nangangalahati na pala yung ginagawa. May mga volleyball pa palang mga naganap at iba pang mga aktibidades. Pagod na pagod tayo, pero sila hanggang sa pauwi tayo, nakikita mo, ang saya-saya pa rin nila. Nakasakay na tayo sa sasakyan kanina, may mga kumakaway pa sa atin. Hindi ko ine-expect na isang buong maghapon na event pala to, Pero grabe yung energy, grabe yung disiplina, walang magulo, walang pasaway. Talagang pag sinabi ganito yung gawin, talagang ganun yung ginagawa nila. Tapos grabe, ang talented ng mga taga Kingdom of Jesus Christ, Sobra, yung nagugulat ako dahil yung mga ibang kakilala natin sa SMNI, nagulat ako nasa music ministry. Si Paul Montibon, nagulat ako, ang galing kumanta. Si Jade, ang galing kumanta. Si MJ Mondihar, ang galing mag-breakdance. Ay, hindi pala nag-breakdance si MJ Mondihar. But anyways, sobrang galing talaga ng mga taga Kingdom of Jesus Christ, At saka nag-uumapaw yung kanilang energy. Doon ka talaga mapapatanong Kasi ang dami na talaga nilang problema, saan talaga nila hinuhugot itong saya na ito, energy na ito, itong ganitong klase ng mga celebration. Alam mo, isang malaking palaisipan talaga sa akin. Alam mo, kaya iniisip talaga ng ibang tao na kulto ito Kasi this is out of the ordinary, Extraordinary talaga itong Kingdom of Jesus Christ, Coach Oli and Master Judea. Alam niyo itong event na ito, kung para sa akin, naaalala ko yung intramurals, intramurals, tapos yung palarong pambansa, yung mga ganyan. Kasi yun naman yung mga PBA, NBA, nagtataka ako, nabibilib ako dito sa KOJC dahil kaya nilang mag-conduct ng mga ganitong mga event. Super dami talaga. And yet, very organized and synchronized yung mga galawan nila. At tama yung sinasabi mo. The right term is multi-talented. Itong mga ito. Yung makikita mo pa simple-simple lang, yung pala marunong magpiano, marunong kumanta, marunong maggitara. So napakagaling ng KOJC at napakagaling talaga nung naisip ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi dito sa kanila, kahit hindi mo talent, kung pwede kang turuan, tinuturuan ka talaga nila. Lalo-lalo na kung may talent ka or may nakikitang talent mo na hinahasa. Pero kahit sila, yung talent, hindi yun ang talent mo, kaya kanilang turuan para gumaling ka doon sa bagay na yun. Kaya sabi ko, napakagaling dito. Believe na believe talaga ako. Kaya ako, hands up, dalawang kamay, taas ang dalawang kamay ko dito sa mga taga KOJC. Kasi sila, tsaka kahit sila maraming alam, hindi po sila yung mayayabang. Di ba? Hindi sila mayayabang. Ito, ito, kukwento ko sa inyo, maiksi lang. Itong mga may matataas na katungkulan diyan sa KOJC or kahit na sabihin natin sa SMNI, hindi yan mayayabang, hindi mo yan makikita nag-iinarte. Kahit matataas na katungkulan nila, makikita mo yan na nagwa-washing ng mga sasakyan, nagkakarwash. Oo. Hindi katulad ng iba, umatangat lang sa buhay, akala mo yung mga hari na. Pero dito, sa KOJC, wala silang tinitingnan na boss, wala silang tinitingnan na nakakangat, pantay-pantay ang pagkilala nila sa bawat isa. Dahil, bakit? Pare-pareha sila, multi-talented, at pare-pareha sila. Humility. Yan, humility. Yeah, that's the right word. Mababa ang kanilang loob kahit na sila ay somewhat alam nila na mas magaling sila sa iyo. Pero alam mo lagi they always keep their 2 feet sa ground. Coach Oli. Multi-talented na, humble pa. Halimbawa na lang, si MJ Mondihar, napakagaling na anchor. Nagtuturo din pala yun. Cameraman pa, yung kuha sa Disneyland. Karamihan dyan, siyang kumukuha dyan. Si MJ Mondihar din. Kahit si Ma'am Hana, napakagaling na anchor. Host din.
Talagang all around sila dyan. Tsaka hindi yung, ay, loko, mag-anchor ako. Bakit? Wala silang ganun. I know my job. Walang ganon. I know my job. Walang ganon. Wala. Pero ito Coach Oli, Boss Dada, baka isipin nila, sinasabi lang natin to dahil sinama tayo. Kasama tayo dito. Diba? Kaya ito lang, sa totoo lang, actually you can see it for yourself. Kahit pumunta kayo dyan sa Kingdom Davao, sa KOJC Davao, makipag-coordinate lang kayo sa mga taga-KOJC at pumasok kayo doon, kung mapapasukin kayo, para malaman ninyo or maramdaman ninyo na tama or totoo itong sinasabi namin. Master Judea. Lagi ko ito kinukwento sa daddy ko. Uy, ganito, babait ng mga taga-KOJC. Lagi ko kinukwento. Ngayon, na-experience niya. Sabi ko, di ba daddy? Hindi yung nambobola lang ako. Nakita mo, na-experience mo. Makikita, pagka na-experience nyo, masasabi nyo, ay, totoo yung sinasabi ng Banateros. Itataya ko yung pagkatao ko. Try nyo na makipaghalubilo sa mga taga-KOJC para kayo na magsabi. Diba? MJ at saka Coach Oli, sa totoo lang, open itong araw na ito, tsaka yung kahapon. Open siya to all. May mga OFW na kahit kanina, mga hindi naman members ng simbahan, pero nandoon nakikiselebrate with them. So, hindi lang kami makakapagpatunay ng lahat ng ito, pati yung mga OFW natin dito na nakiselebrate sa Hong Kong na iba-iba din ang reliyon, talaga naman, again si Pambansang Loyal, yan ay kapatid sa pananampalatayang Islam Pero, di ba, pero nakita mo na hanga siya dito sa pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Madagdagan ko lang, itong mga OFW natin, kasi mga OFWs din itong mga ito itong mga members ng KLC. Alam mo, isang araw lang ang day off niya, isang linggo. Pero sobrang pagod ng mga yan sa trabaho nila, nakuha pa nilang makapag-practice. At ang gaganda ng performance, Hindi lang yung putyo-putyong performance na parang Christmas party type na performance sa mga kumpanya. Ito talagang nakita mo na nag-exert sila ng effort. Kasi hindi pa pwede sa Kingdom of Jesus Christ, sa KLC yung yung putyo, di ba? Hindi pa pwede yung, yung sige-sige lang, bahala na, okay na yan. Hindi sa kanila pa pwede yung gano'n. Kailangan lahat ng effort inilagay mo Alam mo, Master Judea, Coach Oli, nakakahiya ang gobyerno natin, sa totoo lang. Kasi ang Kingdom of Jesus Christ, sila lang yung nagtutulong-tulong para ma-maintain nila yung ganitong klase ng yung ganitong klase ng buhay, yung ganitong klase ng pamamahala. Wala silang suporta galing sa gobyerno, galing sa pera ng taong bayan. Pero napaganda na disiplina nila yung mga miyembro nila. Samantalang itong mga nasa gobyerno natin, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ng pera, pero walang nagagawa para sa Pilipinas. Kaya palagay ko, ito talagang Kingdom of Jesus Christ, kaya pinipersecute. Kasi buhay ito na halimbawa na every time na nakikita nila ang Kingdom of Jesus Christ, sampal ito sa mga mukha nila Dahil ang Kingdom of Jesus Christ, yung yaman ng isa, yaman ng lahat. Dito sa bayan natin, pera ng taong bayan, pera lang nila Di ba? So talagang nananawagan tayo sa gobyerno. Napakasimple lang. Pumunta lang kayo sa Kingdom of Jesus Christ. Tingnan nyo kung paano nila pinapagana, kung paano nila ginagawa itong pamamalakad nila sa actually maliit pa nga ito kumpara sa Pilipinas Pero kung kaya ng Kingdom of Jesus Christ, palagay ko kaya din ng Pilipinas Kung matino lang yung kung matino lang yung leader, di ba? Hindi magnanakaw. Well, actually, you are right. Correct na correct yung sinabi mo. Kaya eto, nami-maintain nila. Isipin nyo si Pastor Kibuloy, wala kumaga, ibig sabihin, yung pinuno nila, wala. Pero, nami-maintain nila. Kung ano sila, mula nung pinipersecute si Pastor Apollo Kibuloy, ganun pa rin. Walang nagbago. So, ibig sabihin, yun ang leader. Tsaka wala kasing corrupt.
Wala kasing corrupt dito sa KOJC. Walang corrupt dito sa KOJC. Kaya, nami-maintain nilang maganda yung kanilang sambahan, yung kanilang komunidad, di ba? Hindi katulad sa ating gobyerno na kanya-kanyang bulsa. Tigilan nyo na nga yan. Tigilan nyo na yung kabubulsa. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Alam mo kung bakit? Totoong leader kasi si Pastor. Yan. Hindi na magnanakaw, totoong leader pa. Kaya kita mo, alam mo kung papanurin nga, tama si Boss Dada, kung papanurin to ng mga politiko natin, yung sistema lang, ang dami nilang mapupulot. Yung awarding na lang, ang tulin. Ang tulin. Very systematic to. Walang binatbat sila Mr. Ayuda dito. Dire-diretso no? Napaka-smooth, dire-diretso yung awarding. Abot ka lang ng abot, ganyan. Kahit nagpapalit pa ng di ba, tayo, nagpapalit yung magbibigay. Pero smooth, dire-diretso, smooth sailing. Talagang organized talaga sila. Alam mo na aral talaga itong mga tao na ito. No? Grabe. Madalas Dada, medyo... ano na tayo? Overtime na tayo. So, final message para sa akin. Final message na tayo. Maraming salamat sa KLC of Hong Kong, syempre sa Kingdom of Jesus Christ, at sa pamunuan ng SMNI, syempre kay Pastor Apollo C. Quiboloy, dahil once again, nag-perform ka na naman ng milagro. Napaka buti ng iyong puso sa kabila ng nararanasan mong problema, hindi ka humihinto sa pagbibigay ng saya sa kapwa mo. Kaya maraming salamat sa iyo, at syempre, maging proud ako, palagay ko proud na proud ka sa mga taga Kingdom of Jesus Christ, dahil kahit wala ka, gumagana sila like a clockwork, sabi nga nila. So again, maraming salamat Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Quiboloy, SMNI, sa lahat ng mga kasama natin araw-araw, mula mo sa pagdadrive sa atin, pag-pick up sa atin sa hotel, papunta ng mga functions, and then sa napakasarap na pagkain inahain niyo po sa amin. Maraming salamat po. At yun lang po, siguro ibibigay ko na kay Master Judea yung last na message niya. Ako hindi ko na pakahabaan, no? Pero banggitin ko lang, yung mga awarding kanina, may premyo pa yan, ha? Ganun sila mag-alaga. Napakaganda talaga. Wala akong masabi. Talagang ang daming matututunan ng gobyerno natin. Yung lalang pag hindi magnanakaw ang leader, ang daming ma-accomplish. Pagpalain po kayo ng mas marami pa, KOJC, SMNI, KLC, Pastor Quiboloy, maraming salamat, at pinapakita nyo sa amin ang tunay na pagmamahal. Salamat. Salamat, Pastor Quiboloy. Okay. So sa akin, ganito na lang, sana yung mentality or yung mentality ng mga Pilipino ay maging katulad ng mentalidad ng mga taga-KOJC. Kalmado, matatalino, mapagkumbaba, at higit sa lahat, lumalaban ng patas. Marunong maghintay. Diba? Marunong maghintay, marunong magsakripisyo. Hindi lang puro reklamo. Sa bagay, naiintindihan naman natin kung bakit nagre-reklamo dahil medyo hirap nga talaga. Pero, maging positibo lang po tayo. Kumapit lang tayo sa panalangin, kumapit tayo sa Diyos. Pasasaan ba at pasasaan? At matatapos din lahat ng paghihirap, lahat ng mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa. At wag naman sanang lumala pa. Yun lang sa akin, panalangin ko, na magkaisa ang mga Pilipino para sa ikabubuti ng pinakamamahal nating bansang Pilipinas, labanan ang mga korap, labanan ang mga tiwaling politiko, magsama-sama po tayo. Kung pangarap ninyo na gumanda-ganda ang buhay ng mga Pilipino at gumanda ang Pilipinas, kasama niyo po kami dyan. Kami mga banateros, kasama ng mga ibang DDS vlogger na sumusuporta din para sa kagandahan, kasaganaan at katahimikan ng bansang Pilipinas. Once again, maraming salamat SMNI, KOJC, at lalo-lalo na kay Pastor Apollo Quiboloy.